So, isa na naman basic tutorial natin mga kaibigan. So, minsan, pag medyo luma na yung battery nyo, sinubukan nyo siya mag-start. Pag susi ninyo, hindi na siya naikot, natunog lang, tsk, tsk, na ganun lang. Minsan, pagka ganun, checkin nyo lang to kung maluluwag yung mga terminals ninyo. So, kagaya na nangyari sa akin, maluwag yung mga terminals nung una, hinigpitan ko, hindi na siya gumana. So, ganun lang. Mag-iikot lang ng isa yung makina, magkakrak lang ng isa, tapos hindi na ulit gagana. Ngayon, susunod yung gagawin dyan is titignan nyo yung mga terminal, kung maluwag, higpitan ninyo. Kung hindi, check ninyo yung voltahe. Dapat ito ay nasa 12 or 12, ganyan. So, tignan natin sa loob, may voltmeter tayo. So, ito may voltmeter tayo dito. So, check nyo lang muna, baka naman mababa ang voltahe. So, 87.5 yung radyo yan eh. Susunod dyan. 12.4. So, at least dapat mga 12, no? Yung nangyari kasi sa akin, nasa 11 na lang. So, mababa na siya. Yung battery naman, unang-una ay binili ng 2020, 21, 22, 23. Ito 2024 na ngayon. So, mag-aapat na taon na. Okay? So, ang susunod na gagawin ninyo, pag nag-start siya, o kung may tulak nyo man, tignan nyo kung mga terminal dito kung gabok na. So yung mga terminal dyan, baka mamaya maluwag lang, hindi siya nagcha-charge. Pero sa kaso nito, talagang luma na yung battery. So ang ginawa ko is bumili na ako ng bagong battery. So Dynapower. Yung luma ko Dynapower din. Pinalitan ko na siyang Dynapower kasi 2020 ko siya binili. Ngayon na siya nasiraan or namatayan. So ngayon i-start na natin. So binili ko lang to. So ang gagawin nyo lang muna, pag magpapalit kayo ng battery, tatanggalin nyo ito sa negative terminal. So pag tanggal nyo ito, luluwagan nyo lang itong nut na to. Tapos tatanggalin nyo si positive. Tapos balik nyo lang. Pili kayong bago, balik nyo lang. Pero tignan nyo maigi ha. Baka mamaya baliktad pala yung pagkakalagay ninyo. Kasi ito may marking siya na negative dito. And negative dito naman ay positive. So yan, positive to. So dito ang positive, dito ang negative. Ito, tandaan nyo, naka-body ground lagi ang negative. So check nyo rin to, baka may mga umi-umi to na. So yan, nagkokos yan para hindi dumalo yung baterya. So start na natin. Tingnan muna natin yung mga langis. Coolant. Langis nito, bago pa eh. Bago pa. Okay. So punta tayo sa loob. Okay, so start natin. Yan. Meron siyang reading. Neutral. 12.4. Yun. So, minsan hard starting siya kasi unang-una number 1, na-drain yan eh. Drain na drain. So, walang dumaloy dyan na kahit ano. So, tips lang bigyan ko na kayo ng tips. Paano nyo malalaman kung nag-charge yung battery ninyo? Okay? Kung may voltmeter kayo, check nyo si voltmeter ninyo. Makikita ninyo kung okay sa alternator ninyo. Kung makikita nyo siya, dapat mataas siya sa 14. So 14.4 pag naka-start. Okay, so start yan, naandar. Meron siyang gauge. Madidig nyo naman. So ngayon, 14.4. Malabo lang eh. Yan, 14.4. So nakikita nyo siya, 14.4. Teka. So nakikita nyo, siya ay 14.4. Hindi lang masyadong malinaw eh. Madilim eh. Lawan natin. Ayan, 14.4. So dapat yan, pagka nag-charge yung baterya ninyo around 1,500 RPM, yan. So dapat dyan, ang voltahe nyo is 14.4. Dapat hindi siya bababa ng 13.7, 13.6, 13.5. Pag bumaba siya ng ganon, ibig sabihin may problema na yung inyong, isang indication na may problema yung inyong alternator. Okay? So, isa ring reason, maaaring sira na rin starter ninyo. Pero kung sira ang starter ninyo, hindi siya mag-aandar ng ganon, hindi siya magkiklik. Tutulak nyo lang siya. Pero in this case, hindi naman natin tinulak, talagang wala lang siyang yan, 14.4. Okay? So, obserbahan natin kung bababa ba o ano. Anyway, bago naman yung baterya, may warranty naman yan. So, ganun lang muna mga kaibigan. So, konting tips lang. Kung kayo ay namatayan at ayaw mag-start, check nyo muna yung mga battery terminals. And then, check nyo yung mga ground, body ground.
Tapos check nyo rin yung inyong alternator, baka naman maluwag yung mga socket. And syempre, panghuli, pang-apat ay tignan nyo rin kung gano'n naman katanda na yung battery nyo. Kagaya ng akin, 2020 pa. So ito na siya ngayon, 2020. 14.4, stable naman. Mamaya pag uminit na yung makina natin, bubuksan nyo naman yung mga ilaw. So bukas ka ng ilaw. Yan, may ilaw na. Inopen ko yung ilaw. Mahina lang eh, pero bukas ang ilaw niyan. Mahina lang yung ilaw niyan. Ayan, hindi ko alam kung kita nyo eh. Pero bukas yung ilaw dyan. Ayun o. Turn tayo ng headlight. Tapos bukas tayo ng fan, blower fan. Ayan, meron na. So ayan, medyo hangin sarap. So dapat titignan nyo siya kung gaano siya magcha-charge. So blower fan, isa lang muna, blower fan. So titignan nyo, so bumaba siya ng 14.4. Okay lang yan, 14.4, 14.1, 14.2. Okay lang yan, kasi nagbukas kayo ng ilaw, nagbukas kayo ng kung ano-ano. So nababawasan talaga yan. Tingnan nyo, papatayin ko yung ilaw. Magiging siyang 14, tataas yan ulit. Pinatay ko si ilaw. 14.3. Patayin ko si fan. Yan, 14.3. Pinatay ko si fan. Tingnan natin siya tumaas. Kakarga naman yun eh. Yan, 14.4 yan, 14.3. So dapat ganoon siya, ano mga kaibigan. If in case na kayo masiraan, mamatayan ng ano, at least alam niyo kung ano yung mga gagawin, ano. So basic lang muna tayo. So hanggang dito na lang muli mga kaibigan. Please like and share and follow tayo for more DIY tips pagdating sa ating mga sasakyan.